Ewan ko lang guys kung may utak pa ba itong mga gurang na to. Lalo na itong mga supporter ni Kuting na mga surot. No? Sila pa nagsabi na wala tayong sense. Sila yung walang sense. Feeling matalino na they are smarter than us. Pero hindi nila na-gets. They cannot understand at all. Lalo na dito sa nahuling pinakamalaking drug entrapment na gumawa ng conference itong ating Kuting na Pangulo na klarong-klaro na fabricated. So, kawawa ang Pilipinas guys. Dito pa lang, hindi nagamitan ng critical thinking. Kung meron kang matinong pag-iisip, tamang pag-iisip lang. Hindi na kailangan maging matalino dito to determine to those officials who are lying to the people. So, ganun yun. Klarong-klaro, very visible, very clear ang panloloko dito. So, pakinggan natin ulit yung video. Nakakahiya to, no? Lalo na sa mga gurang na sumusuport dito. Lalo na to si Inaro. Tingnan yung mukha, no? So ang kawawa lang dito guys, no, itong mga gurang kasi malapit na tong lamunin ng lupa. Pero dahil they are smarter than us daw, matalino daw sila, so nawala na yung sense nila. Hindi nga alam yung sense eh. Tayo pa yung sinasabihan guys na wala tayong sense. Sila yung walang sense. Klarong-klaro sa video ang panloloko, ang panggagago sa mga Pilipino. We're not ignorant anymore. Hindi tayo pinanganak ngayon. So, dito lang guys, no, naaawa lang tayo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahihirap. Presyo nga lang ng bigas, hindi kayang ibaba, which is, he has all the power to decrease the price, to control the price because he is the president. So, ano yung purpose, ano yung sense, bakit binuto natin itong Kuting na to na wala palang magagawa sa country at lalong naghihirap yung mga Pilipino, di ba? At bumabase sila sa datos-datos, kung ano-ano pang mga false information na galing din sa kanilang administration. Natural, pabanguhin nila ang pangalang Marcos. Pero ang tanong, ramdam na ramdam ba sa mga Pilipino ang magandang buhay ngayon? Ramdam na ramdam ba nila ang pagbabago at yumayaman ba yung Pilipinas ngayon? Baka sila lang yung yumayaman dahil sa mga investment, sa mga loans at talaki ng utang. Hindi ito nagre-research, nagbabase lang ng data, nagbabase lang ng datos-datos which is manipulated to our government na very clear, very obvious ang panloloko. So ito hindi nila magets. They cannot determine to our public servant kung ito ang nagsisinungaling ba o hindi. Kasi nga, matalino na sila eh. Pero wala silang sense. Kahit feeling, they cannot see. Wala nang sense of sighting, sense of smell. Kahit feeling lang, ma-feel lang natin, maramdaman lang natin yung guminhawa ang ating buhay. So pakinggan natin yung video guys, pakinggan natin. Gagawa na lang ng ikababangon ng pangalan, hindi pa ginalingan. Aktingan 101, hindi umubra sa mga netizen online. Tila pinagtawanan lang ng maraming netizen ang ipinagmamalaki ng Marcos administration na 13 billion na entrapment ng shabu na nangyari sa Batangas City kung saan nakapaloob lamang sa isang van ang 2 toneladang shabu. Hindi na raw kapanipaniwala ang gintong eksena, mas lalo pang nabuking na scripted ang mga nasabing entrapment nang hindi makapagsalita ang pulis mismo na tila nakahuli raw sa nasabing van na may karga-kargang 95 kilos of shabu. Sapul rin sa kamera ang di mo na pagbulong ng isang pulis na pinaniniwalaang ito raw ang mga script na sasabihin ng nasabing police officer na nakahuli sa nasabing van sa isang checkpoint sa Batangas. Huwag na nga raw nilang pag-aksayan pa ng panahon ang pagpapanggap na ito dahil wala ng Pilipinong maniniwala sa kanilang panggagago. Kapansin-pansin raw na tila pinangungunahan ni President Bongbong Marcos ang nasabing pulis na sila ring nag-promote matapos ang nasabing Batangas shabu entrapment. Narito ang isang nakakatawang video na nag-viral sa social media na hindi na pinaniniwalaan ng maraming netizen ang nasabing history-making ng Marcos administration na nahuli rin nila sa Batangas ang pinakamalaking shabu host sa bansa. Narito panoorin ng full video. In question, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasagot at sasabihin namin wag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Good morning po. Ano
Alam mo, sa training sa military, sa police, walang training para makaharap sa press. Kahit umarap sa bala, kaya namin, pero umarap sa press. So, magandang umaga po sa ating lahat sa ating mahal na Pangulo, sir, sa lahat po narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong ganitong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Yun lamang po at maraming salamat po. Interceptin nyo sa woodlock. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bayan ng Latagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po na nangyari dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta. Nasabat po namin yung ganito malaking halaga po ng shabu po. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng tubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.